الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, karamihan sa atin ngayon ay masyado nilang pinoproblema ang kanilang buhay. Masyado nilang pinoproblema ang makamundong bagay. Masyado nilang pinoproblema ang kanilang mga kayamanan o ano paman. At yung iba sa atin ay hindi sila nakokontento sa mga biyayang ibinibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ano nga ba yung tinatawag nating ang buhay ay ang marangyang buhay o yung buhay na masagana? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino, sabi niya ika, ang gumawa ng kabutihan, min dhakarin aw untha, mula sa kababaihan o sa kalalakihan man. Wa huwa mu'min. At pagkatapos nilang gumawa ng kabutihan, may kondisyon. Gagawa sila ng kabutihan, ngunit wa huwa mu'min. Kailangan yung taong gumagawa ng kabutihan ay meron sa kanyang pananampalataya. Siya ay naniniwala, sumasamba sa nag-iisang Diyos na takapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay mayroon sa kanya ang tinatawag nating al-qana'a. Ito yung pagkakontento ng isang tao sa mga biyaya na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ay pinapasalamatan niya ang lahat ng mga bagay, masama man o hindi, kakaunti man o marami, ay kanyang pinasasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. "Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." At ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yaon na gumagawa ng kabutihan, nang may kasamang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang may pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga ipinagutos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Katotohanan, nabubuhayin o bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng marangyang pamumuhay, ng masaganang pamumuhay dito sa mundong ibabaw, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. So ano nga ba ang tinatawag natin marangya o masaganang pamumuhay? Karamihan sa atin, iniisip natin mga kapatid, na ang masagana o marangyang pamumuhay ay nakabase lamang sa dami ng ating mga kayamanan o nakabase lamang sa dami ng ating mga ari-arian. Ngunit kapatid, ang marangyang pamumuhay, ang masaganang pamumuhay, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito ay ang ano? Ito yung nasa ating mga puso, mga kapatid. Ngunit, dahil ang marangyang pamumuhay, mga kapatid, ang masaganang pamumuhay ay hindi nakabase sa ating mga ari-arian, mga kayamanan, mga kapatid. Ngunit, sabi ni Sheikh Shalih Al Fawzan, sabi niya, "Al-hayatu at-tayyibah," sabi niya, "Innamal hayatu at-tayyibah fil qalb, tuma'nina fil qalb." Ito yung kapayapaan sa ating mga puso, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ito yung pagkakaroon ng isang tao ng kontento, pagkakontento sa mga biyaya at pagkakontento sa ating mga sarili na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga biyaya niya. Ito yung meron sa atin. Ito yung nasa ating mga puso, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na kung saan binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-ghina an kasrati al-'arad." Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ghina an-nafs." Or sinabi natin, "Innamal ghina al-qalb." Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-ghina," sabi niya, hindi sabi niya ang kayamanan, sabi niya an kasrati al-'arad, sabi niya ay nakabase, sabi niya, sa pagdami o sa dami ng iyong kayamanan, sa dami ng iyong ari-arian. Ngunit sabi niya, innamal ghina, ngunit sabi niya, ang kayamanan ay ghinal qalb. Ito ay kayamanan, sabi niya, sa ating puso. Ang pagkakaroon ng
at tumanina, ang pagkaroon ng kapayapaan, pagkakontento sa ating mga puso, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Marami man o kakaunti ang mga biyaya, marami ka man kayamanan, mahirap ka man o hindi, kailangan ang importante dito ay ikaw ay naniniwala, ikaw ay sumasamba, ikaw ay may pananampalataya sa nag-iisang Diyos, sinusunod mo ang kanyang mga ipinag-utos. Ito yung tinatawag, ito yung iman, ito yung paniniwala natin, pananampalataya natin, at yung amalus salih. Ito yung mga magagandang gawain natin, mga mabubuting gawain natin, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinatawag nilang, ito yung tinatawag na hayatut tayyiba, mga kapatid. Kaya sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi ni Sheikhul Islam, sabi niya, inna lillahi jannatan fid dunya. Katotohanan ika ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sabi niya, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong paraiso dito sa mundong ibabaw. Dito sa mundo, mayroon siyang paraiso. Ano yung paraiso, sabi niya? Sabi niya, man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. At ang sino man, sabi niya, hindi makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ibabaw, ay hindi niya, sabi niya, mapapasok ang paraiso sa huling araw. Ito yung paraiso na kung saan dito ay hindi na tayo mahihirapan. Dito hindi na natin kailangan magtrabaho. At dito hindi na tayo natutulog, wala na, kapatid. Wala ka nang mararamdaman. Lahat ng yung kailangan nandun na, mga kapatid, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tao ay hindi na namamatay. Sila ay forever na buhay na sila. Panghabang buhay na, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Kaya, mga kapatid, kinakailangan natin alamin kung ano nga ba yung paraisong sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sinabi ni Sheikhul Islam, sabi niya, at ang paraisong ito, alam niyo kung ano ito, mga kapatid? Ito yung tinatawag na ang iman. Ito yung pananampalataya mo, kapatid. Paniniwala mo, pananampalataya mo sa nag-iisang Diyos, pagsamba mo sa nag-iisang Diyos, at ang pagsunod. Ito yung pagsunod mo sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga tinatawag nating ito yung tinatawag na paraiso na nandirito. Saan? Dito sa mundong ibabaw, na kung saan kapag hindi mo ito nagawa, wala ito sa iyo. Hindi mo napasok ang paraisong ito, ay hindi mo makukuha ang paraiso sa kabilang buhay, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. At ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga taong, sabi niya, gumagawa ng kabutihan mula sa kalalakihan at kababaihan, sabi niya, pagkatapos niyang bigyan ng mabuting pamumuhay, maganda o marangyang pamumuhay dito sa mundong ibabaw, pagdating, sabi niya, sa araw ng paghuhukom, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma la yanfa'u malun wala banun, na kung saan dito sa araw ng paghuhukom ay hindi na makakatulong sa inyo, hindi na makakatulong sa atin ang ating mga kayamanan, mga kapatid, ang ating mga anak, mga pamilya, ay wala nang ibang makakatulong sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong yaon ng higit pa sa mga ginawa nilang mga kabutihan dito sa mundong ibabaw. Ibig sabihin, kung tayo ay gumawa ng mga kabutihan dito, i-expect natin sa araw ng paghukom, tayo ay bibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa sa mga kabutihan na ating nagawa. Kaya, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sikapin natin gumawa ng kabutihan at mapabilang tayo dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng kabutihan mula sa kababaihan man o kalalakihan ng may pananampalataya sa nag-iisang Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At insyaAllah subhanahu wa ta'ala, tayo ay mamumuhay dito sa mundong ibabaw ng may masagana, marangyang pamumuhay. At sa araw ng paghukom, tayo ay gagatimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas higit pa
sa mga magagandang gawain na ating nagawa. Wa ilahuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.